Kapag ikaw ay nakaranas ng problema sa isang cafe o sa isang restaurant o isang establishment, Mm. saan po ba Hmm. kayo dapat lumapit kung wala pong security guard? Opo, 'pag gano'n po kasi 'no, para siyang wala po kasing ugnayan yung nangyari sa produkto nung tindahan Mm. or dun sa service na ino-offer nung establishment. Kapag gano'n po, ang una-una pong abiso natin sa barangay po 'yan, sa LGU po nire-report. Lalo na po yung napabalitaan po na trending na viral video, dun po dapat po tinawag na po natin yung police, local police within the area para po magreklamo or ipa-blotter po yung incident. Yung role po kasi ng DTI, kasi po kami yung DTI consumer po, no? Opo. Pinoprotektahan po natin yung mga rights at saka mga privileges ng consumers natin under the Consumer Act. Ang coverage po niyan, yung products and services. Mm. Pero maliban po dyan, meron din tayong mga basic consumer rights na nagpo-protect sa mga consumers regarding abuses sa market. So with respect to the trade po yan, dun sa negosyo, no? Dun sa nangyari po kasi, para pong isa po siyang mahuhulog po siya sa reklamo na nasa mandato po ng LGU or kung hindi po man sa local police po. Kasi kumbaga, person to person po yan. Yung ginawa po nung establishment, ang role po ng establishment, unang-una, bilang mamamayan, kapwa mamamayan, dapat tumulong po siya na maghain ng nararapat na report para dito, i-report po. Yung pagtaboy po, ginawa po yan nung nakita natin dun sa viral video. Kailangan lang natin malaman, maimbestigahan kung ano ba talaga yung nangyari. Pero bilang mamamayan na po yung nangyaring pagtaboy at lahat po ng actions, depende na yan doon sa business establishment, yung employer-employee relationship, kung violation po siya ng code of conduct nung manager or employee nung tindahan, dapat po magkaroon po ng proper investigation. Pero yung consumer po, yung customer in this case, dapat po, yun na nga po, LGU or police po. Ang concern lang ho namin, ma'am, paano kung under threat, katulad yan, yung sabing lulusubin na raw siya nung isang customer, yung isang tao na pumasok sa loob ng establishment, pero parang wala hong ginawa yung manager. Hindi ho ba dapat doon sinafeguard niya muna yung safety nung nung mga customer na nagrereklamo, dapat binala niya siguro muna sa loob ng kanyang office para kausapin, tapos may ibang kumakausap doon sa taong nanggugulo habang tinatawag yung barangay at yung pulis. Di ba, ma'am? Opo, meron po kasing two sides to every story. So, mahirap po magsabi kung ano ba yung dapat ginawa kapag hindi po natin nalalaman kung ano po yung totoong nangyari, no, sa sitwasyon. Pero kung yan po yung assumption natin, tama po yan. Talagang unang-una kapag merong gulo na ganyan, tawag po agad tayo ng pulis or ng barangay. Kung wala pong security guard. Yung kawalan po ng security guard, mahuhulog po yan sa business permit requirement. Local Kung government. sino man ang nag-i-issue ng local government po, kasi kailangan ine-ensure nila yung safety ng patrons nila, which falls into your requirement to have a business permit, diba? Kasi ini-issuehan tayo ng business permit, dapat kasama niyan yung mga sanitary, diba, na malinis yung restaurant mo, yung fire safety, na meron tayong fire exit, kasama na rin dyan yung ensuring the safety and protection of the patrons of that establishment. Pero yun nga rin po, papasok din po dahil business establishment yan, meron naman silang kanya-kanyang code of conduct sa mga employees nila at saka managers. So, meron po talaga yung makikita tayong violation kung sakali na dapat papanagutan po ng empleyado na nagtaboy. Kasi yung kung ililimita po natin dun sa nakita natin sa video, parang mali na tinaboy mo yung taong nangangailangan ng tulong kasi feeling niya endangered siya, no? So, yan po talaga yung kailangan i-address unang-una ng management ng establishment na yon, pangalawa ng LGU na nag-issue ng business permit sa kanila, at saka kung meron man silang hinain na blotter or report sa police, kailangan po aksyonan ng police yun.